everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, top 10 list natin dito sa Miss Universe Philippines for 2026. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So tingnan natin kung mababago nga ba yung bago nating update dito sa top 10 list natin sa Miss Universe Philippines. So yon. So syempre, marami tayong nakikita na candidates na talagang pwedeng mag-shine sa competition na to at hindi pa natin alam talaga kung sino ang mga papalo. But for now, so maglalabas muna ako ng aking bagong top 10. So, ito yung pangalawang top 10 ko na i-share ko sa inyo and then mababago siguro to pagdating ng paglabas nila ng mga preliminary show nila. So, yon. So, simulan natin syempre kay Laguna. Si Laguna, isa sa mga nakikita ko na promising candidates talaga dito sa Miss Universe Philippines. Pero hindi pa siya nakakatungtong sa top 10 ko. Nandoon siya sa top 11 ko. And then parang feeling ko, isa siya sa mga talagang titignan ko sa preliminary competition ng Miss Universe Philippines. And looking forward ako kung ano nga ba ang ipapakita niya. But for now, standby muna sa akin pang 11 si Laguna. So, Sultan Kudarat para sa number 10 spot. Sa akin si Sultan Kudarat, isa siya sa mga, yung alam mo yung galawan niya dito, ay talaga namang kaabang-abang. At naniniwala ako na mag-execute ng bonggang-bongga ang pambato ng Sultan Kudarat. Itong mga lately nakikita natin na talagang lumalaban in terms of pasarela, styling, ay nako, talagang may laban talagang pambato ng Sultan Kudarat. Kung makinarya din naman yung pag-uusapan, kayo na nga rin na nagsabi na malakas sila pagdating sa botohan at nararamdaman nyo ba yun? Charot. So, basta for now, top 10 ko, Sultan Kudarat. And then, number 9 spot ko naman, syempre, ang pambato ng Iloilo. To be honest, nagagandahan ako ngayon kay Iloilo. Mas lumalabas yung simpleng galawan, mas nakikita ko na bongga ang kanyang eksena. Diba? So, Iloilo, hindi ako magtataka kung makakapasok talaga siya sa top 10 ng Miss Universe Philippines dahil magaling naman siya in terms of, syempre, communication skills, nandiyan yung performance niya, panalo, at nakikita ko na isa si Iloilo sa mga talagang dapat nating abangan this year. Kasi iba ang presensya ng Iloilo sa laban ng Miss Universe Philippines. Lalo na yung lately na pinapakita niya ay talagang sabi ko, okay, so malakas pa rin talaga ang laban ng Iloilo sa competition ng Miss Universe Philippines. And let's see. And then, of course, para naman sa number 8 spot. Ito, si Cebu Province. Oh my gosh, si Cebu Province. Medyo nawawonder lang ako kasi from the start, mataas yung ranking niya sa akin eh. Nasa top 5 siya. Pero nung lately, parang mas hindi ko nakikita yung eksena niya. But, I know she's still there. Alam kong lumalaban siya at nararamdaman ko na iba ang eksena ni Cebu Province. So, malaking hamon to para kay Cebu Province na mailaban niya ang sarili niya dito sa competition hanggang sa marating niya ang dulo ng laban kasi syempre Cebu Province siya. At alam naman natin ang pambato ng Cebu Province ay isa to sa mga dekalibring candidates. Si Nicole Borromeo kasi wala pa talagang laban niya na hindi siya nananalo. And then nandoon ako sa part na para ano ba talaga ang hinahanda ni Nicole Borromeo dito? But nung nakaraan, hindi ko siya masyado nararamdaman at parang nawawala siya sa eksena. But kung tanungin mo naman ako, nasa top 10 ba siya? Oo naman. At para sa akin, pasok pa rin siya sa top 10 list ko. Hindi lang siya yung nandoon sa top. Pero sabi ng ganun, okay lang yan kasi makikita natin yung laban niya talaga dito sa prelim na
ilalabas nila sa susunod na linggo. Malapit na, no? So, ito sa darating na Sunday. So, tingnan natin kung ano ang ipapakita syempre, ni Nicole Bermeo ng Cebu Province. So, for now, nasa number 8 spot ko siya. Para naman sa number 7 spot, naman sa number 7 spot, syempre, pasok na pasok ang pambato ng Cebu City na sa April Smith. Alam ko naman sa April Smith ay iba din ang eksena at iba din yung galawan at alam ko na talagang grabe. Oo, yung iba talagang nilagay na nila sa top 5 nila sa April Smith. Ako kasi, ang maganda kasi kay April Smith, performance, yes, check na check. Wala naman ako masabi sa performance na pinapakita talaga ni April Smith kasi lumalaban naman talaga ang April Smith. And then, pagdating sa ibang aspeto, so looking forward pa ako kay April Smith kung ano nga ba ang pasabog na ipapakita niya at ano nga bang eksena na ano niya talaga dito. So, yun yung mga inaabangan ko kay April. But for now, number 7 ko si April Smith and then looking forward pa ako sa kanya. Pagdating kasi sa communication skills, doon ako kay April Smith. Kasi kapag tinignan mo yung ibang candidates, like example, magaling yung com skills nung iba Like example, si Cebu Province. Si Cebu Province, bakit number 8 ko siya? Nakukulangan ako sa kanya pagdating sa performance at sa ingay. Pero si April Smith, parang mas tumaas sa akin kasi performance at yung mga tao talagang nakikita na yung galing niya. So ngayon, nakukulangan ako kay Cebu Province kung paano niya ipapalo ng todo-todo yung kanyang performance. And ayun, siguro nire-reserve niya para sa mga iba pa nilang laban talaga. And then April Smith doon lumalamang pagdating sa performance. Pero communication skills, I think matatalo siya ni Cebu Province dito. But let's see kung ano yung magiging laro nilang dalawa. But for now, para sa akin, number 7 spot, Cebu Province. Pagdating naman sa Baguio, pagdating naman sa number 6 spot, okay? So, pasok sa akin ang pambato ng Baguio. Yes, pambato ng Baguio, you cannot underestimate yung kakayahan niya. Kasi performance level, nandoon, beauty, talagang maganda. Kahapon naglabas siya ng mga photos niya, no? So, maganda. And then, plus nandoon na talagang umaariba pa din siya. So, hindi ko nakikita na nawawala siya sa eksena. And then, para sa akin, naniniwala ako na mag-execute siya ng bonggang-bongga sa mga darating na araw dito sa competition. But let's see kung ano nga ba ang ipapakita niya, kung siya nga ba ay aangat o mawawala sa eksena, di ba? Kasi marami silang candidate. So, ngayon, tiwala ako na si Baguio ay isa sa mga makakapasok sa top 10. And then, parang feeling ko, yes, para sa akin, number 6 spots. Kaya niya. At kaya niya pang lagpasan to. So, yan. And then, of course, pambato ng Muntinlupa. Yes! To be honest, may mga napapanood akong interview ni Muntinlupa at nai-impress ako. Kulang yung mga eksena niya, pasabog niya, pero the way kung paano siya makipag-usap, the way kung paano niya ipinipresent yung sarili niya, don't underestimate yung kakayahan niya. Kasi parang feeling ko si Muntinlupa ay isa sa mga talagang tinitignan ko kasi may beauty, may height, tapos nandoon na marunong yung bata. So talagang naniniwala ako na kaya niya pang umangat sa competition na to. But sabi ko nga, maraming pwedeng magbago pag nailabas na nila yung prelim na ipapakita sa atin, di ba? So, for now, number 5 spot ko, Muntinlupa. Number 4 spot ko naman, syempre si Manila, Justin Pilisarta. Si Justin, para sa akin, iba din kasi talaga yung atake ni Justin no? Tahimik lang, pero alam mo, may ibubuga sa competition. At take note guys, hindi mo po pwede i-underestimate ng ganun-ganun lang ang kakayahan ni Justin Pilisarta kasi talagang nag-perform talaga si Justin. And then nandoon ako na looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena pa ni Justin Pilisarta. Communication skills ay nako, promise magaling to. Pagdating sa performance ay nagpa-perform naman. And then pagdating naman sa mga pasabog, I think, oh my gosh. So wait tayo. So for now, number 4 spot,
is Manila. And then para naman sa number 3 spot, syempre hindi mawawala sa listahan natin ang kagandahan at ang panglaban ng Pampanga. Yes, Pampanga. Nakikita ko pa rin na talaga si Allison ay isa sa mga top contender at ayun, nakikita natin na talagang umaariba din ang kanyang laban. So naniniwala ako na performance na ipinakita niya lately ay talaga namang gumawa ng ingay sa social media. At para sa akin, isa siya sa mga talagang tinitignan ko din na kandidata na pwede talagang manalo ng Miss Universe Philippines this year. And tignan natin kung ano nga ba ang ariba na ipapakita ni Pampanga this coming preliminary competition. Kung siya nga ba ay mag-shine or mananalo sa competition na to. So, yon. So, Pampanga, pack na pack para sa akin, number 3 spot. Number 2 spot, so, eto talaga, wala akong masabi sa kandidata ng Taguig dahil ang pambato ng Taguig, aminin naman natin, she's small but terrible. Pagdating sa comm skills, oh my gosh, umaariba ang comm skills niya. At pagdating naman sa eksena, di ba, nakikita naman natin na eksena talaga. At syempre, ando doon ako sa part na parang, oh my God, ang galing ng pambato ng Taguig sa competition na to. Kaya isa siya sa mga tinitignan ko na pwedeng mag-penetrate ng bonggang-bongga sa competition ng Miss Universe Philippines. Kaya para sa akin, this time, number 2 spot. Taguig. Aha, so yan. So next is pambato ng La Union para sa number 1 spot. Yes, Bea Milan Windorski ang nakikita ko pa rin na pwedeng maging Miss Universe. Yes, nakita naman natin sa Arriba, sa eksena, etong mga nakaraan ay talaga namang gumawa ng ingay ng todo-todo ang pambato ng La Union. So marami naiirita sa mga pa-eksena yan na alam mo, bend con bend. Pero ang totoo ay talaga naman, aminin naman ninyo, nagugustuhan ninyo talaga ang laban talaga dito ni La Union. So, si La Union pa rin ang nakikita kong dominant candidate sa mga candidates ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Siya pa rin yung nakikita ko na talagang pwedeng maging next Miss Universe. Kaya para sa akin, siya yung number 1 na kandidata na talagang malakas ang laban, malakas yung dating. So, kahit ano pang sabihin ng iba, aminin naman na natin na parang siya talaga yung nagbibigay na, alam mo yun, na good fight or good na masasabi mo, ay hindi, siya talaga yung Miss Universe Philippines. O, di ba? So, yon. So, tingnan natin kung mababago to after ng prelim, kung siya nga ba ay mananatili sa number 1 spot para sa choices ng mga tao na maging Miss Universe Philippines. But for now, talagang si La Union ang nakikita kong pwedeng manalo ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, abangan sa mga susunod pang mga pangyayari at ganap dito sa Miss Universe Philippines at tignan nga natin kung sila Union nga ba ang makakakuha ng corona ngayong taon na to. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.